Welcome back, kaibigan, kung saan pinag-uusapan natin ang psychology ng attraction, mindset, at relasyon para mas maintindihan mo ang galaw ng tao, lalo na pagdating sa love. Kung gusto mo ng ganitong content, huwag mong kalimutan mag-like, share, at subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod nating topics. At ngayon, pag-usapan natin, bakit nga ba umaatras ang lalaki kapag nagsisimula na siyang mahulog? Alam mo ba ang pinaka-confusing na bagay sa lalaki? Kapag wala siyang pakialam, habol siya ng habol. Pero kapag nagsisimula na siyang ma-fall, bigla siyang nawawala. Hindi na siya ganun ka-active mag-chat. Hindi na siya ganun ka-consistent. At ikaw, mapapaisip ka, may nagbago ba o ako lang ang nag-iisip? Pero ito ang totoo, hindi siya nawala ng gana. Natakot siya. Bago tayo magpatuloy, tandaan mo to. Hindi lahat ng paglayo ay ibig sabihin wala na siyang nararamdaman. Minsan, kabaliktaran pa nga. Una, natatakot siya na mawalan ng control. Kapag ang lalaki hindi pa invested, kampante siya. Wala siyang takot kasi walang pwedeng mawala sa kanya. Pero kapag nagsimula na siyang mahulog, bigla niyang mararamdaman na, shit, importante na to. At doon papasok ang takot. Takot siyang masaktan, takot siyang hindi ma-reciprocate, takot siyang maging vulnerable. Kaya anong ginawa niya? Umatras siya para mabawi ang kontrol. Pangalawa, hindi siya sanay sa emotions. Hindi lahat ng lalaki marunong mag-handle ng emotions. Sa totoo lang, maraming lalaki ang pinalaki na, huwag kang iiyak, huwag kang maging mahina. Kaya kapag may nararamdaman na siyang malalim, hindi niya alam kung paano i-process yun. Instead na harapin, iiwas siya. Hindi dahil ayaw kanya, kundi dahil hindi niya maintindihan ang sarili niya. Pangatlo, ayaw niya maging mukhang mahina. Para sa ibang lalaki, ang pag-amin ng feelings ay katumbas ng pagkawala ng power. Iniisip niya, kapag nalaman niyang gusto ko siya, baka mawalan ako ng value. Kaya instead na ipakita ang tunay niyang nararamdaman, pipiliin niyang mag-distance para mapanatili ang image na siya pa rin ang may control. Pang-apat, sinusubukan ka niya. Oo, minsan, intensyonal ang paglayo. Hindi para saktan ka, kundi para makita niya kung hahabulin mo ba siya o mananatili ka sa sarili mong value. Gusto niyang makita, interesado ba talaga siya sa akin o attention lang ang habol? Kaya siya lalayo para makita ang reaction mo. Panglima, hindi pa siya ready. Ito ang isa sa pinakatotoo, gusto ka niya. Pero hindi pa siya handa. Hindi pa siya stable. Hindi pa siya sigurado sa sarili niya. O may pinagdadaanan siya na hindi niya kayang i-share. Kaya kahit may feeling siya, pipiliin niyang umatras kaysa pumasok sa isang bagay na hindi niya kayang panindigan. Pang-anim, overwhelmed siya. Kapag masyadong mabilis ang connection, minsan nakaka-overwhelm. Biglang deep talks, biglang emotional connection,
biglang attachment, at sa isip niya, ang bilis nito. Handa ba ako dito? Kaya ang natural reaction, mag-slow down or umatras. Kaya kung tatanungin mo, bakit siya lumayo? Hindi agad ibig sabihin na wala na siyang pakialam. Minsan, lumayo siya dahil sobra na siyang may pakialam. Pero ito ang mahalagang tanong, kapag siya ba ay lumayo, hahabulin mo ba? Tandaan mo to, ang tamang lalaki, kahit matakot, hindi tuluyang mawawala, babalik at babalik siya. Kung totoo ang nararamdaman niya. Pero kung tuluyan siyang nawala, hindi siya umatras. Umalis siya. At yon ang pagkakaiba. Kaya sa next time na maramdaman mong siya ay lumalayo, huwag agad magpanik. Huwag agad habulin. Minsan, ang pinaka-powerful na gawin mo ay manatili sa sarili mong value. Dahil ang tamang lalaki, hindi mo kailangang pilitin manatili. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutan mag-like, share, at subscribe at i-comment mo sa baba. Naranasan mo na ba to? Kita-kits sa susunod na video, kaibigan.